organization in the Philippines in terms of MLBB. Bigatin ang matchup na to. Fun is all that matters. And nandito nga tayo sa draft. It's already Arlot Faramis, 1-1 out of the question. At nandito na rin si Nolan at pati na rin si Joy na assassin bans si Idol Sensui. Yeah, talagang naglilimit sila ng hero dito. Actually, tinamaan din naman yung jungler dito ng RRQ. But one thing is for certain, Blacklist International, they're still eyeing for the heroes dito ni Edward, no? Nandun pa rin yung mga Terizla, yung mga Edith. Pero yung Guinevere at Mathilda ay open pa rin for both sides. Question lang dito is if kukunin kagad ni The Hitman yung Mathilda on the first pick. Open din yung Novaria, isa sa mga naging signature picks. Hindi lang ni Yue, pati na rin ni Rene J. So these are mga heroes na pwede nating abangan. Yeah. Brigida, meron ka bang mga naiisip na pwede na sabihin? Well, so far kasi mas nakikita natin recently itong jungler ng RRQ, Akira, na nag-delve talaga sa mga utility junglers. May time pa nga na nakapag-grok jungle yata siya. So mas sinosolidify or pinapaikot nila yung draft nila sa ganung klaseng composition sa jungle nila. Yeah, actually ganun ka similar yung composition nitong Blacklist International in RRQ Akira. Again, might just go back. Matagal na nating sinabi itong Cage Stars, now RRQ Akira, may distinct similarity sila ng Blacklist International. But now, first pick Guinevere is open for Sensui, pero possible din kay Renergy. Alam natin, napatunayan niya na nung MPL Philippines Season 12, hindi mo pwedeng i-dispute ng kanyang hero pool. Nilabas niya yung Novaria, nilabas niya yung Mathilda. Now, it is a possibility na roam Guinevere to for Blacklist International. Hindi mo talaga pwedeng maliitin ang hero pool ng The Hitman. Next 2 picks para sa RRQ. Open ang Valentina +1 na combo. Pwede bang Valentina Bruno ang lumabas dito? Walang Bruno, pero may Valentina Terizla ang RRQ dito. Pero Bangsha ang kanilang kukunin with the Claude, okay? Nakikita na natin yung popularity ni Claude with respect to the answering Guinevere kasi napakahirap nga niyang hulihin. Pero ang isang problem ng RRQ dito is meron kang kakad lane na kailangan mong intindihin. Kasi for the longest time, nakikita natin si Claude dito sa M5 na kapag nahirapan sa early game, nagsusnowball yung kanilang kalaban. So Blacklist International, they can actually pull their resources here onto OHEB. Pero I love the response no din from RRQ kasi ito rin yung mga heroes din na nilalaro ni OHEB. Remember, nung MPL Philippines Season 12, they're one of the teams na kahit ni-nerf si Claude, pinipik pa rin nila. And now they go with the Brody here of OHEB. And I feel like lalabas na yung Valentina dito from Blacklist International. Uy! Oh! Lilia! Okay? Okay. Surprisingly, Lilia na nga ang una nila. Ito ba ang unang beses yata na makikita nila natin papasok ng group stages ang Lilia? I think this is the second time no nakita natin si Aboy na nilaro na rin ang Lilia na to. Pero panigurado ay kung si Yue ang usapan, ibang klase ang Lilia na mapapanood natin this time around. Ang magiging sagot ng RRQ. We talked about the Valentina at ito na nga ang Valentina lock-in. Actually, nakakagulat to Lagi, since Season 11, Valentina over anything ang Blacklist International. This time around, they are rocking that Lilia. And ang kinagandaan dito is maganda siyang sagot versus the Baksha. And also, if makakakuha man ng Teresa dito ang RRQ Akira, meron ka na kagad early game sustenance. And in terms of damage from the mage ng Blacklist International. So, pinatanggal din yung XP laners dito on Edward, yung mga Pakito, Benedetta, pero open pa rin again yung Terizla, yung Edith, and of course, yung Benedetta/Yuzong ni Legend Zero. Yeah. Grabe yung respect ban, no? Minsan na lang tayo makakita ng Pakito ban and very rightful yung pag-ban ng RRQ Akira against Edwards Pakito. Ang dami na nating nakitang highlight plays all across the several seasons of MPL Philippines. Ano kaya magiging response dito ng side ng Blacklist International? Ano ang magiging focus nila sa second banning phase? Pwede nilang tanggalin yung Khalil actually. Pero instead, they went on to ban the Yuzong. Medyo heroes din kasi ng Blacklist International pinaban nila. Alam nila na may glaring similarities talaga sila pagdating sa hero pool. Now that they've banned the Yuzong, I think they're preparing for a better matchup. Again, open pa rin naman yung Terizla for RRQ Akira. Wala yung Arlot, first ban to from the side of Blacklist International. Pero kapag nag-Terizla ang RRQ Akira, may Edith si Edward. So it really comes down kung mag-XP laner ba kagad ang RRQ Akira. I think the better choice is i-pick mo yung XP sa huli for RRQ Akira. Now that they've banned out the Khalid na may mitigate yung mga responses on the XP lane. It does favor RRQ Akira however, pero Blacklist International, I think idea dito is talagang yung group up yung group up potential na kanilang lineup. Baka nga makakita pa tayo dito. I'm not saying na mataas ang chance, pero baka makakita natin yung Estes still for Rene J, for Blacklist International. Hindi malayo, no? Baka nga. Nagkakaubusan na nga halos dito ng XP laners for
both sides na parang na pupunta na tayo sa puntong lapu-lapu na lang talagang natitira at hindi mo na alam kung anong unahing dala. Payat na payat Ayan, na. kinuha yung Benedetta. Tapos inagaw pa ang Benedetta signature pick Obvious. ni Edward. Fovius na ba to, men? Maganda yung Fovius, maganda yung Tirot. Okay pa rin naman yung... How about the Lapu-Lapu? Yung Lapu-Lapu pwede rin. Tapos pag sinama mo ng Estes to, talagang group up for Blacklist International. I think ang idea talaga dito is yung sama-sama technique. Yung ube ng Blacklist. Pero ang laki ng concern ko actually doon sa Benedetta. No? Kasi yung Petrify, nakakatakot. Ang daling abutin nung Brody. So kailangan na rin ng sustain. May Rafaela naman si Renegade. Oo. And Matilda, kinuha na ni The Hitman dito. Expelin na lang yung kulang. I think Edith talaga yung sagot dito na. for Blacklist International. So lumabas na Edith for Edward. Now, I think RRQ Akira, you might look into the Minotaur. Either yung Minotaur or yung Kaja para may initial burst ka alongside the Valentina and the Benedetta. Yeah. Grabe yung hold, no? Kailangan talaga yan if you want to amplify the damage of both the Benedetta and the Claude. But I have to say that this Edith pick, medyo okay ang kanyang win rate for today. Kung babalikan natin yung mga first few series natin, parang kung sinong makakuha ng Edith, laging nakakalamang eh. What's beneath this belt? Oh, okay. Ay, Kufar ni Luis. Naku po. Goated to. Malachakdo ba to? I mean, hindi naman siya kasing aggressive nung mga... May mga games na may mga games na nagte-take over si Luis dito with the Kufra. But I don't think it's a huge threat kasi may Guinevere din naman. Yung Blacklist International and meron ka ring Lilia. May haharap na pwedeng kumuha ng Purify dito si Yue. And ang nakakatakot lang dito, kaya ako na medyo nagulat sa pick ng RQ Akira, no? Kasi ang daming papasok sa Brody. Considering na meron silang Claude, meron silang Benedetta, and meron silang Kufra, frontline is gonna be an issue for Blacklist International, definitely. Kasi yung frontline nila, it's just the Matilda. Si Edward dito, hindi niya pwedeng ialay yung sarili niya knowing na may backline nga yung RQ Akira. So kailangan nila magdikit-dikit dito, which does make their lineup susceptible to being jumped on by the Kufra. Yup, and si Renegade din ang pinakamagiging alalay rito o tagasligtas, kumbaga, ng kanyang mga kasama. Hindi pwedeng siyang mauunang mawala, lalo kapag ka merong mga napapatagal na teamfight. Individually, yung sustain talaga medyo pumapabor siya ngayon sa other side or sa RRQ Akira. Pero overall, in teamfights, kailangan natin tignan talaga ang Blacklist International. At ayan na nga, Game 1, Agents, mag-ingay! I-welcome nyo ang RRQ Akira sa pinakaunang laban sa Game 1 of this Best of 3 series. Blacklist International versus RRQ. Magkabilang mundo, magsa-start ang ating junglers. Eto na si Renegade, ginugulo na kagad si King. This might force out the retribution onto the back siya, which means makakapanggulo pa lalo ang Blacklist International pero sinusundan na siya ng RRQ Akira. But it is wait yung attempt ni Renegade dito pero it does slow down yung pag-take ni Baksha ng kanyang mga jungle creeps. Yup. Malaking bagay pa rin ng pressure na nabibigay ng mga teams. It's something that's been recurring din naman dito sa M5 World Championship Group Stage. So long as hindi na bibitawan yung aggression during the early stages of the game. Lalo pat Lilia Matilda naman ang lineup ngayon ng Blacklist International. It seems na yung rotations at yung mga panggugulo ay hindi naman nila tatantanan. Wow. Web. Look at the aggression coming in from a Filipino sniper. Hindi na snipe yun eh. Nilamas niya talaga gamit yung laser eh. Oo, sabi niya, boss, bawal mo lapitan tong wave na to, Brody ako. And it does give an advantage for Blacklist na hindi nila kailangang intindihin yung gold lane. Kasi yung matchup talaga na yan is favoring OHEB with the Brody. And RQ Akira, kailangan nila mag-react dito at some point. Kasi kapag hindi nila napigilan yung pagkuha ng OHEB ng mga items, most probably yung first item niya with the Blade Defense is magiging malaking problema yung Brody coming into mid-game. Wow, I just have to say it's very safe, no? Parang napaka-safe pala talaga ng composition dito ng Blacklist International. Bukod sa mga multiple ways of escape na meron, ang mga hero nila ay may maitutulong pa si Renegade with the Guiding Wind. Silipin natin ng konti ang emblem. May mga napapansin ba tayong kakaiba dito o sakto lang? Alam mo, yung Edith na naka-swift, may plus 10 na personal attack speed yan. So, yan ay magmamatter sa late game dahil alam naman natin gano'ng kasakit ng isang Edith. Nagiging secondary damage dealer yan dahil kung nakakalimutan nyo, si Edith ay isang tank marksman. So, ito yung hindi pwedeng baliwalain ng RRQ Akira, lalo na't wala ka ng mga version ng mga Netherrealm, wala kang heal nila Florin, nila Estes. So, yung damage output ng Blacklist International sa late game, magiging problema yan. Oh, Sensui! May nakuha, special migration, dalawang mananakap, tapos may onward pa. Edward! At si Edward pa ang makakakuha ng turtle para dito sa Blacklist International. Yung primal Rati kinomit na rin at mukhang makakabulit pa rin na dito. Si Tekashi as the first blood of this game. At makakaligtas pa doon sina Edward. Guiding Wind! No And way! may Guiding Wind pa! Hindi nakakuha ng kahit isa. Perfect execution mula sa Renegade, the Renegade Airlines. Grabe, ang dami ng ano ni Renegade, no? Ang dami na niyang napatunayan. And dito mukhang
effective din yung Matilda pickup ng Blacklist International. That circling eagle onto the target here ng RRQ Akira. Talagang mahihirapan sila when it comes to actually defending themselves versus this Matilda, lalo kapag si Edward yung dinadala ng guiding wind. Kasi again, damage dealer yan. So malaki yung problema ng RRQ Akira when it comes to the initiation prowess of Blacklist International. Kahit pa sabihin natin, meron kang Kufra to counter-engage. If you look at the heroes of Blacklist, yung mga gustong front line na nabanggit ko kanina, yung Lilia and pati na rin yung Matilda, parehas sila naka-purify. Tapos saktong-sakto pa, no? Piso na lang ay nakakuha sana ng double kill ang RRQ Akira pero medyo hindi pa nandun yung damage para sa side ng Brazil. And right now, kalma muna. Mukhang Black Shoes ang kinukuha dito ni Seigen on that Valentina. Si Sensui, si Gusta Lagusta, nakapag-BMI naman palayo. Pero kung nastakan yun, kamuntikan na naman. Oo. At Sakit na lang, no? itutuloy-tuloy na to. Although may purify din naman pala dito si Gusta Lagusta, parang kinakailangan niya na talaga Grabe ng bouncer. alalay. Kasi hindi na biro dito yung kanina pang rotations na mabilisan na ginagawa ng Blacklist International. Pero Titans Revenge doon ay hindi muna ko-connecta. At na-clear naman nila agad ang minion waves. Parang ang aga-aga nga natin nakikitang nag-group up ang Blacklist International ngayon eh. Low kill score pa nga ang ating game. 1 kill pa lang, 4 minutes in. And 20 seconds bago lumabas ang Turtle. Mukha namang may maliit na kalamangan ang Blacklist International. Yeah. Maliban na lang siguro kung mauna sa pwesto ang RRQ. Ang mahirap lang dito no, for Blacklist is yung early rotations na nagagaling sa XP, especially with the Benedetta, yung bagong style kay Benedetta na naka-impurate siya, nagda-damage build din, napakasakit niyan. And versus an Edith, alam mo mas mabilis makaibig yan and mas mabilis maka-respond sa mga skirmishes. So that's something na kailangan din isipin ng Blacklist International. Yung respond and reinforcement ng RRQ Akira ay napakataas. And now Turtle being pulled here by RRQ. Sino ba So, magpupull Renegade? ng trigger? Renegade goes air. Pero nandito si Edward. Napakaganda ng follow-up mula rito kay Edward. Yung primal rock hindi pa nakikakasama. Sweet! Pero si Sensui doon may nahuling iba. Merong nayakap din si Luis using the Tyrant's Rage but it's too late dahil yung Turtle nasa blacklist na. At ngayon naman ito double kill na rin para kay Agent Zero taking down Tekashi and Luis. 3-0 for Edward. At naka-turtle pa. At Sensui! hindi pa nga tapos. Si Seigen pinapasok pa rin. At kinailangan na mag-back ng RRQ Akira habang nagpo-push pa ng mid lane ng Blacklist International. Ibang klase ngayon ang ginagawang hatid sundo ng Matilda Airlines ni Renegade. Hindi pa sila tapos, meron pang bottom lane. Pati si Gusta Lagusta, gustong-gusto ni Sensui. At nakakatakas pa. Krinoso over with the Style sticker. points! Grabe no, pumi-freestyle. Habang si Oheb sabi niya, trabaho lang ako boss. Focus ako dito sa tower natin. 1v1 kami ng tower. Hindi yung Claude yung kalaban niya eh. Yung tower yung kalaban ni Oheb. And Blacklist International, pinapakita nila dito yung kanilang mga fundamental playstyle. No? Imagine mo yung Turtle, ginagawang Lord. Lord turn? How about Turtle turn? Kita na nga natin kung gaano nakataas ngayon yung gold ni Oheb eh. 4K na nga yata yung hinahawakan niyang pera dito sa kanyang mga kamay. Parang Kaya napakasakit na. Pero doon madedepensahan pa rin ni Edward yung top lane. Electo final blow ginamit na doon ni Tekashi. And so far, nasa kamay pa rin ng Blacklist ang kalamangan. Ult for ult ang naganap doon sa laban na yon at 3,000 na nga ang kalamangan ng Blacklist International. 3-0 low kill score game, dinadaan sa objectives at sa macro plays. Talagang utak ang laruan ng Blacklist ngayon. Imagine again may mga downside and may weakness yung lineup ng Blacklist International. For one, wala silang true hard lockdown versus the Claude. Pero in terms of macro objectives, lumalamang sila because of the plays na ginagawa nila Renegade. Meron yatang nahuli rito si Sensui. Violent Trick yung ginamit na pero hindi nun masasagip ang kanyang buhay. And that's 1 kill for RRQ Akira. At okay na okay siguro ang napunta kay Seigen dahil alam naman natin ng Valentina ay mas okay na sa kanya mapunta ang mga kills early to the mid. Siguro best case scenario mapunta kay Gusta Lagusta. Pero as of now, talagang binibigyan nila ng spasyong makapag-double lane ang kanilang gold laner. Ang malungkot dito sa sa Valentina is level 8 pa lang siya. Hindi niya nagagamit yung kanyang passive na kapag mas mataas ang kanyang level, may added sustain yung kanyang damage output. So, mahirap maglaro ng Valentina kapag hindi mo na abuse yung sustainable factor mo, especially with the ultimate na nanakawin. Although meron namang Black Shoes, so may compensation naman with her ultimate or Tekashi. Oh no! Si Malubo nga lang sa dulo ng Electro Final Blows and Sui still gets the turtle at si Tekashi yata yung magiging casualty dito at gagamitin at kukunin ng Blacklist International. Woo! All around the map midnight. Ang daming nangyari para sa Blacklist. Men, sinundo ni Edward si Tekashi sa airport. Nakita mo yung pagkatapos ng Electro Final Blow, may onward kagad. Kaya nga eh. Napalabas, hindi na siya nakapag-react, hindi na niya nagamit yung eye for an eye. Sino ba naman kasi mag-i-expect na pagtapos ng Electro Final Blow mo, sasalubungin ka ng Edith? Nakita niya eh, Benedetta yan. Alam ko na yan eh. Oo. Si Luis ngayon ay papatalunin. Pero mukhang yung Torre pa rin ang kalaban ng Blacklist International. Ito na naman tayo sa ube. 7 minutes, 5 tao
yung nasa mid lane. And RRQ Akira having a Claude, ito yung downside ng kanilang lineup. Medyo mahina sila pagdating sa group up composition. Even though may damage output sila with Takashi, yung DPS nila from the Claude ay hindi pa talaga nag-i-exist. Grabe din ang talagang rotation ng Blacklist International dito. Napakabilis. Usually 8 minutes. Kanina nga yung mga slow-paced game natin na umaabot ng 30 minutos. 8 minutes nagle-laning pa eh. Ito 8 minutes nasa mid lane na nandun na sa may inhib. Tuloy-tuloy lang ang Blacklist International. Gusto talaga nilang makakuha ng as much turrets as possible. Hindi pa natin masyadong nadadama yung pressure na nabibigay ng isang Benedetta pagdating sa lanes. Maya't maya, given din naman yung composition ngayon ng Blacklist International, parang ang bilis lang nilang sumagot sa mga lanes na ipe-pressure. Kung gusto mo ng definition ng objective gaming, this is it. Blacklist International, you saw Benedetta taking the trade on the top lane. In the perspective of Blacklist International, wala na silang pake. Kasi wala rin namang hahabol dito kay Benedetta. So parang might as well, bigay mo sa kanya. At the very least, wala yung Benedetta sa mid lane para mag-defend. So that is the main concept sa laro ng Blacklist dito. No? Hayaan mo siya doon. Kasi either way, pag nag-react sila sa Benedetta, sisirain ng Blacklist yung kanilang laruan. And now, they've taken 5 towers already for the side of Blacklist International. And this is crippling for RRQ Akira. Kasi ang tanong mo na dito for RRQ, saan magpa-farm yung Claude? And ang sagot siguro nila dito ay bottom lane mag-isa. And they will force a 4v5 around that area habang may malaking wave na pwede pa rin namang saluhin ng Blacklist International sa may bandang ibaba. So technically, parang walang nawala sa Blacklist. Split talaga yung kailangan dito hanapin ng RRQ Akira, pero Blacklist International, they're leading by a huge margin here. 5K by 9 minutes. Even though sabihin na natin Claude pa rin to, pero once na mag-decide ng Blacklist International na pasukin yung base ng RRQ Akira with this Lord, they can definitely do so. Kasi may andami nilang, first of all, andami nilang pantalon, nandiyan yung flicker initiation ni Edward, pwede nang gamitin yung Circling Eagle, and also add to the fact na kahit nga hindi mag-Circling Eagle paloob si Rene J, pwedeng magpakamatay yung Blacklist International sa base kasi may guiding wind palabas. Yep, napakabilis lang nung naging pagkuha doon ng Blacklist International sa ating Lord. At ang RRQ Akira naman ay nag-attempt din kumuha ng trades. Kinuha ng kanilang jungler kanina yung purple buff ng Blacklist as well as inangat na naman yung top lanes. Pero at most, yun na ang pinaka nagagawa ng RRQ Akira at this point with a 5K gold lead in favor of Blacklist. May kasama pa silang Lord sa gitna. Tignan mo naman yung gold gap doon, kapatid. Laki, no? Mga kapatid, 2,000 na ang lamang ni Oheb kay Gusta Lagusta at mararamdaman mo yun sa bawat sapak eh. May BOD by the way, yung Brody. So kailangan mag-ingat dito ng RRQ Akira. Meron naman silang Petrify from the Benedetta. Ang problema, inuuna kasi siya ni Edward eh. Bago pa umabot yung Benedetta dito kay Oheb on the Brody, sabi ni Edward, huwag mong kalawin yung marksman ko. Oo. And ang tagal na, no, ang dami ng pinagsamahan ni Oheb at ni Edward all through the M-Series, the MPLs na pinagdaanan nila. Talagang ang synergy ay nandyan na. Makikita natin ang pag-push ng Blacklist International in the mid lane. Edward, tatama sa isa. Mukhang nahuli ang dalawa. Sui! Talaga papahuli sa mga pokes at maging sa damage na ibinabato ngayon sina Yue. And Edward is currently unstoppable dito sa kanyang Edith. Naka-primal wrath na naman at naipapadama yung damage na naibibitaw niya habang nakakast nito. Inubos na ng Blacklist International lahat ng inhibitor turrets. And that's another engage coming in from Agent Zero. Mukhang ang focus ng Blacklist International ay tapusin na talaga itong laro dahil may minion pa naman silang natitira. And the call is to tower lock as they take the first game. Blacklist International. 11 minutes. Ang ating average game time ngayon sa M5 ay nasa 20 to 25 at tinapos ng Blacklist International in 11 minutes. Ito yung masasabi mong PogChamp. POG. Perfect Objective Gaming. Oh, that is nasty. Mula sa Blacklist International, hindi nakapaglaro essentially yung RRQ Akira. At parang kakarating pa lang ng agents dito sa EVM para sa 11-minute victory na pinakita ng Blacklist International. Hindi naman sila nagre-reklamo. Masaya naman sila sa nakita nila. Pero sana may dance number sa gitna. Parang, ano kayo, no? Matatorn ka na parang sulit yung sulit ba yung tagal ng panonood or sulit ba yung panonood ng game? Kasi yung quality ng match for Blacklist International, ito yung resulta talaga kapag super objective-oriented nung kalaban mo. It doesn't matter kung gaano karami yung kills as long as nakukuha yung towers. And alam mo naman, kahit sa mga event na to, talagang sulit ang mga punta ng mga tao. And kayo rin ay pwede rin mag-organize ng sarili nyong community event or tournament. Be a part of the E-Project, Esports for Everyone, at ipakita nyo sa mundo ang galing nyo sa mundo ng esports. Enjoy tournament access mode, free in-game items, diamonds, at marami pang iba. Parang gusto kong gumawa ng event para lang magka-tournament mode.
Oo nga eh. Parang gusto ko din kasi doon mo matatry lahat ng skins eh. Yeah. Oo nga Ay, eh. wow. Skins talaga yung hawak. Ah, Ako, skins. gusto ko makapag-host ng maraming tournament para Ah. makita natin yung mga malulupit na players lang. Oh, at of course, promote the amateur scene. Sino kaya ang ating MVP for game number 1? And right now, may hula ba kayo? Sino sa tingin nyo? Edward. I have to say, that Edith performance, man, yung fact lang na yung presence of mind ni Edward, laging centered around, ano ba pwedeng sagot ng RQ, Akira? Ang bumabangga, kahit anong multiverse ka magpunta, nakaharang si Edward. Oh, Ito nagugulat yun eh. ako. Parang ako personally fan talaga ako ng isang Benedetta sa kung paano niya kayang i-pressure ng sobra yung lanes and even makauna sa pag-clear at maka-respo. Pero in this situation, it was completely different. Yung bilis ng respo na yon, nasasagot at nasasalo pa nga actually maging Electro Final Blow. O nga, yun nga yung mga pagkalabas ng Benedetta ay may sasalo na sa'yo. Biruin mo, mapapasana all ka sa bilis ni Edward sumalo. Ay. Ganong klaseng laruan. Ang isa kong gustong i-highlight dito, no, si Edward, ito yung totoong purong explainer. I would say the most explainers in the world. No? Oh, The the most explainer. The most explainer out of all explainers in the world. Wala siyang pake sa linya. Sa totoo lang, wala siyang pake. Ang pake niya, macro objectives. Kaya naman, na-amplify yung presence ng UB strategy ng Blacklist International. For the longest time, sinasabi ko ito sa lahat ng cast ko, sa lahat na nakikilala ko, si Edward ang pillar ng UB strategy. Because of the fact na wala siyang pake sa linya, ginagampanan niya yung trabaho niya, yung pagprotekta niya sa mga marksman niya, and of course, yung always present na solution sa mga problems na pinapresent ng kalaban niya. Grabe ang bilis ng highlights na yon dahil napakabilis din ng laro. It was an 11-minute game, one of the fastest na nakita natin. Let's check out the stat sheet. Grabe, 8-1 lang po ang ating kill score dito. Hindi pa lumalabas yung pangalawang Lord, guys. Malinis. Malinis. Walang kahit anong bahid ng dumi ang laro ng Blacklist International. Yes, nakuha yung kill na kay Sensui sa may top lane. Sakto. Ang lupit din kasi ni Sensui. Malupit din yung kalaban eh. Binabangan yung spatial migration no, bago tinalunan. And wala rin naman kasing Purify si Guinevere. Naka-retreat dahil jungler siya. Pero I just wanna highlight no, yung again, yung trabaho ng Blacklist International, Rene J with the Guiding Winds, with the Circling Eagle, Oheb, hindi nagpa-participate sa aggressive plays na ginagawa ng Blacklist sa bottom lane. Sabi niya, hindi yung Claude yung kalaban ko, ang kalaban ko yung tower. Getting their items, yung kanyang Blade of Heptasis, and of course, yung Malefic Roar into POT. Doon nakuha na rin damage sila, well covered sila ng Lilia because of the Ice Queen 1, slowing the heroes of RQ Akira. Everything just gels together for Blacklist International. Oo, basta makalapit sila sa torre, nandoon na uunahin na ni Yue lahat ng pagpupoke. At hindi naman kinapos dito sa pag-push yung mga members ng Blacklist International. Lahat parang ng items nila naka-pattern para talaga mag-focus sa objectives, aka turrets. Yung Starlium Sight, nandun nga. Sabi mo nga kanina, yung emblem din ni Edward, naka-attack speed pa ang pinocus niya. Yun yung pampasakit talaga eh. And I just have to say, yung stats kanina, nagulat ako eh. Yue, Sensui, Rene J, all 100% kill participation. Ube, boy. Ubing-ube talaga ang ating nakita dito. 11-minute special. Tinalo pa ang 11-11. Alam mo, nagsili, no? Oo. Alam mo yung laro ng Blacklist International, parang kang nakanood ng Tetris. Tapos Oo. nag-clean yung yung nag-match lahat. Oo, yung may Ay, isang naubos mahaba. Yung L, tapos may 4 na row, nag-click lahat eh. Ang hirap labanan ng ganitong klaseng team eh. Yung nag-gel lahat, Oo. yung items, yung decision making, yung emblems, may certain ideology, may certain blueprint. Well, 100% din naman yung teamfight participation ng RQ kasi 1 kill lang sila. Oo. Pero yung blueprint ng Blacklist International, kung paano nilatag ng architect, ganoon lumabas yung building. Ganon talaga yung execution ng Blacklist. And I honestly, no, gusto ko lang